Iwasan gawin ang siyam na bagay na 'to para mas enjoy ang buhay. Una, reklamo. Kapag nagrereklamo tayo at inuuna natin ito kesa kung ano ang pwedeng solusyon sa isang problema, mas pinapahaba mo lang ang problema. Mas interesado ka kung saan nagsimula ang problema at sisihin kung kanino nagsimula. Pwede namang gawin ito kapag nalagyan na ng solusyon ang problema. Pangalawa, paninisi ng biktima o victim blaming. Kapag nakita at nalaman mo na kung kanino nagsimula ang problema, madalas siya ang nauunang nag-iisip ng solusyon dahil siya ang unang na-expose sa problema. Kapag naman nagkamali at inamin niya at nagsisi na, tulungan siya at ipakita sa buong grupo o pamilya na nagtutulungan. Pangatlo, pakikipagtalo. May argue o pakikipagtalo na may pakinabang. May natututunan ka at yung kausap mo basta manatili ang respeto habang ginagawa ito. Pero meron ding pakikipagtalo na walang pakinabang. Minsan, mas magandang tumahimik at lumakad palayo dahil hindi na tumatanggap ng paliwanag ang kausap mo. Pang-apat, pagyayabang. Iwasan ito lalo na ang kausap mo ay hindi tama ang damdamin at puso. Makakaramdam ito ng inggit at ang inggit ay napaka-delikadong emosyon. Minsan, nagiging dahilan ito ng masamang isip at balak. Mas magandang ikwento sa isang tao na nagmamahal sa iyo ang good news mo dahil ang mga taong ito gusto nila na maging matagumpay ka. Panglima, sensitive. Kapag masyado kang manitis sa lahat ng bagay at alam mo kung ano ang sinasabi ko, ang mga taong sensitive ay iniingatan ng mga taong nasa paligid nila. Ang mga taong ganito ay walang masyadong kaibigan. Pang-anim, laging pagsigaw. Wala nang tatalo pa sa isang malumanay na tao. Pwede niyang ipakita ang galit niya, ang galit na galit niyang emosyon, pero hindi siya nakasigaw. Kapag iniwasan mo ito, mas maliwanag na paliwanag ang makukuha mo. At ayon sa pag-aaral, mas nakakakuha ng tamang sagot ang relax na taong magtanong. Pampito, judgmental. Marami sa social media na yon ng ganito. Kahit naman sa mga pamilya natin o kaya sa trabaho, marami sa atin ang judgmental. Hindi pa alam ang lahat ng detalye, may pag-aakusa na naririnig sa atin. Madalas naman talaga na edited na mga kwentong nakakarating sa atin. At minsan din o madalas, sadya ito. Pangwalo, pagsisinungaling. Ang pagsisinungaling naman kasi ay absence ng katotohanan. Kung walang katotohanan sa isang usapan ay walang patutunguhan. Walang saysay dahil at the end of the day, ang purpose lang naman yan ay manira ng tao. Pang-siyam, ang hindi pagpansin sa Diyos. Kung dadalasan natin ang pakikipag-usap sa Diyos, kasama na dito ang pag-alam ng plano niya at gusto niya at gagawin niya, mas tama at tahimik ang ating buhay. Maaaring magulo ngayon ang sayo at walang direksyon. Kumonekta sa Diyos at itatama niya ang hindi tama. Sabi nga sa Proverbs 3:5-6, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas.